Hello mga ka-Antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back into our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ayun, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So ayun, shout out po ulit. Ayan, medyo nakakalungkot itong itong isa shout out po Sir Salvador Manzanilla. Ayan, ang sabi niya, hindi naman kami naka-loan, kaya sa tingin ko, puro lang naman ka dinungalingan, pinagsasabi dito. Ito yung comment ni Sir doon sa tungkol sa kung paano mag-loan sa DTI, Department of Trade and Industry. Okay, so actually, yung binlog ko po ito tungkol po sa DTI ay po ito. Kumbaga, hindi naman ito para na manghihimok sa inyo na mag-loan din kayo, na you will do the same sa ginawa ko. Pero, ang gusto ko pong mangyari dito, kaya ko po ginawa at share ito. Share po ang video na ito para doon sa magiging interesado at mga gusto rin or gustong ma-inspire. So, sa way back po 2015, ayan, ako po ay nag-loan sa DTI. Ayun, paki-scroll mo po sir yung aking mga videos way back 2019. Yata yon na mga videos ko po, doon ko po shinare yung aking pong pag-loan sa DTI. Sa totoo lang, ang pag-loan ko po sa DTI is para yun doon sa kabilang branch namin, sa unang store po namin, which is 5 kilometers away dito, na kung gusto nyo rin po makita, scroll nyo rin po yung videos natin, this month lang or last month, yung pinarenovate po namin yun doon, kasi pinataasan ko lalo at pinaluwagan ko lalo. Pero yung loan na yun is intended po talaga yan para doon, for dagdag capital po. Totoo po na ako na nakapag-loan sa DTI, hindi po ako nagsisinungaling at marami naman po ang patunay or marami po ang na akong na-share doon na totoo po yun. So 2015 po ang una kong pag-loan sa DTI, pero hindi na nasundan nun kasi ang next na loan ko po is sa BDO na pangatlo na ngayong July, 3 times sa BDO. Kaya po ako ay nag-loan doon sa DTI before is dagdag capital doon sa store namin na sa unang shop namin. Pero napakarami pong requirements sa pag-loan sa DTI. So malamang po kaya hindi kayo na-approve ay dahil po sa sobrang daming mga requirements na hindi po ninyo na-comply. Bakit napakaraming requirements ni DTI? Si DTI po ay under po ng ating gobyerno. Natural na kapag mga government agencies is talagang napakarami po talagang requirements. Halos sumuko po ako sa requirements. Imagine po, April po ako nag-start mag-process ng mga requirements ko. Usually po ginagawa po siya Halimbawa, gagawa ka ng iyong inventory. Yan, stock inventory mo yun siya. Inventoryhin mo yan siya. Tapos magpapagawa ka pa sa sa accountant ng mga yung usual po na mga requirements kapag naglo-loan. So ganun po siya katagal na isubmit ko siya ng mga after a month or 2 months ba yon. April, tandang-tanda ko po, December 4 po, bago na-release po ang aking loan sa DTI. Ang akin pong niloan ay 500,000 at ang aking monthly po noon ay nasa 24,000 plus na kinuha ko po siya ng 2 years. Maliit lang po ang interest po sa DTI. At yung mga requirements po na yun ay hihingiin sa atin ng mga business permits is for lang po yun, for formality purposes, pero hindi po yun nila ililink sa BIR. Ang kailangan po doon dapat ay legit kayo, dapat din po na ang inyo pong business ay nag-ooperate na ng 3 years bago kayo mag-apply, kasi hindi po sila magpo-provide or hindi po sila magbibigay sa atin or hindi tayo ma-approve sa loan kung for starting po yung ating ilo-loan. Correct me if I'm wrong kasi itong mga information na ito po ay way back 2015 pa, 2024 na ngayon. Hindi ko po alam kung may mga update na, kung pwede na silang mag-release ngayon ng
pang-starting. Same thing with the banks po. Sa bangko, usually, hinihingian po talaga, basic requirements po ay business permit. So, since 3 times na ako nakapag-loan sa bangko, hindi ko po ini-endorse or hindi po ito sponsored ng BDO, pero since po dun sa unang loan ko, basic requirements po talaga ay mga business permits. Same thing with the DTI. Ang ang mas mahirap pa sa DTI kasi yun, mga business permits, tapos hihingian ka pa ng mga sketch, tapos po magpapadala pa sila ng mag-i-inspeksyon doon sa inyong lugar, sa inyong store, sa inyong shop, sa inyong establishment 2 times. Mag-i-inspection sila sa inyong lugar nang hindi nyo nalalaman. Titingnan kung talagang nag-i-exist yung inyong business, yung inyong establishment. At mag-i-interview po sila ng mga kalapit doon sa inyong mga kapitbahay na tungkol doon sa business nyo po. Paano ko yan nalaman? Dahil nung doon na kumbaga, in-approach ako nung kapitbahay namin, uy, may nagtanong ba sa akin na taga DTI daw sila, tinanong kung kailan pa yung tindahan nyo, kung matagal na ba kayo dyan, kung kumusta naman yung negosyo nyo. Doon ko po nalaman na na may talagang pupunta, kasi akala ko before lang yung parang sabi-sabi lang ba. So sinasabi naman nila na kailangan pa ng inspection kung talagang nag-i-exist yung business, since hindi nga po sila magre-release or magbibigay ng loan for starting. Ang binibigay po nila is additional capital. Dapat nag-i-exist na po yung iyong business ng 3 years bago ka mag-loan, pandagdag po ng capital, hindi po ng pang-starting. At hindi po sila nagbibigay ng loan, correct me if I'm wrong again, dahil ito po yung aking karanasan, ito po yung aking nalalaman way back 2015-2024 na po ito. Hindi po sila magbibigay ng loan kung ipapatayo nyo po ng building or ipapatayo nyo ng establishment. Halimbawa, plano nyong ilulun ay restaurant. Yung gagamitin yung loan ay yun ang pampatayo nyo ng building or establishment nyo. Hindi po ganon. Halimbawa, karinderya. Hindi po kayo papayagan kapag sinabi nyo na ipapagawa nyo ng karinderya yung inyong ilulun. Maano po kayo, malalaman kung yun po ang inyong purpose, kasi nga po magkakaroon ng inspection. Ngayon, pag in-inspection, ang sinabi niya lang doon sa kanila, pangdagdag capital lang sa inyong existing na business na karinderya. Ngayon, pag inspection po doon kay wala pa. Kasi ang plano nyo pala ay pangpatayo pa lang. Kaya hindi po kayo ma-approve. Ganon. At sa pagkakaalam ko po ngayon, mas mahirap yata yung online. Kasi sa online na sila tumatanggap ng ng application. Pero kung ako po kayo, mas gusto ko pa rin na mag-inquire physically, personally, sa inyo po mga DTI na mga offices or outlet, para sigurado po kayo sa first hand information po ninyo na maririnig ninyo, hindi yung doon maghihintay kayo ng reply sa mga email na yan. So wala akong magagawa, sir, kung ikaw po ay hindi naniniwala dahil ikaw po ay hindi na-approve. Okay, sabi mo hindi ka naniniwala kasi hindi ka naman na-approve. At puro kasinungalingan. Sinisiguro ko rin po sa'yo na hindi po ako nagsisinungaling dahil totoo po, legit po, at ako po talaga ay nakapag-loan sa DTI. Hindi po ito sponsored ng DTI, hindi rin po ito promo ng DTI, pero gusto ko po i-share sa inyo na nakakatulong po ang DTI sa atin. Panoorin nyo po, scroll nyo po yung mga previous vlogs ko po about kung paano mag-loan, about po sa mga loans. Dahil sa totoo lang po, dumating kami sa estado ng ganito naming business. Hindi po ako nagyayabang, hindi po ako nagmamalaki. Dahil maliit pa lang po yung negosyo namin, pero napakalayo na po niya doon sa pinagsimula namin. Napakarami na pong naging anak nitong aming negosyo. At simula po noon ay ang unang loan ko po na para po magdagdag ng kapital ay sa DTI talaga. Kaya malaki ang utang na loob ko sa DTI. Kaya ko po sinare sa inyo at palagi ko po yung sinishare sa mga previous videos natin na nakaahon kami, na nakakadagdag kami ng kapital, na kaya medyo lumaki-laki yung business namin dahil po sa kakaloan. After ko pong mag-loan sa DTI, hindi pa po yun na fully paid ng DTI, nag-loan na rin po kaagad ako ng BDO. Halos nagkasabay po sila, buwan lang ang pagitan.
Pagkatapos ng DTI, hindi po nagkalayo, buwan lang nag-loan ako sa BDO. Pagkatapos ko ng BDO, syempre nauna ang DTI na ilang months, tapos ng BDO, nag-loan ulit ako sa BDO, second. Pagkatapos po ng loan ko sa BDO, nagpahinga lang ako ng almost, wala siguro 1 year or 1 year din, nag-loan ulit ako sa BDO. Yun na yung na-release nung July. So, ganun lang po. Loan lang ng loan kasi lahat naman ng negosyo na kung gusto mong gusto mo siyang lumago at wala kang sariling kapital, wala kang mapaghiraman, sa loan po talaga tayo kakapit. Sila yung makakatulong sa atin, institusyon ng paglulunan para po mapalago yung ating negosyo at makapagdagdag tayo ng kapital. Okay, so kung ayaw mo pong maniwala, wala po akong magagawa, pero sinisiguro ko po sa iyo, hindi po ako nagsisinungaling. Paki-comment please sa baba kung sino yung mga nakapanood ng videos ko at yung mga proofs ko before previous videos natin na talaga pong ako ay naglo-loan. Naglo-loan, marami na pong anak ito. Ang sinimulang loan ko po sa DTI, yun po yung nakapagpa-renovate ng aming shop doon sa kabila at dagdag ng items capital. So hindi naman po sa pagmamalaki ay yun, ngayon po ay 2 na yung branch namin. At nakabili na rin kami ng isang area, lote na pagtatayuan. Hopefully ko ipagkaloob ni Lord ng pang 3rd branch po. At dito rin po kami dahil po doon sa sinimulang negosyo na yon ay itong tinatayuan po ng aming shop na ito na 600 square meter ay nabili din po namin. Ganun din po doon sa pangatlong pwesto na nabili din po namin ng cash po. At fully paid na rin po yung aming pick up na 4x4 at nakabili na rin po kami ng maliit na sa harapan ng beach. At sa city po ay ayun, medyo mayroon na rin kaming maliit na doon na lote na 200 square meters. So yun po yun ay katas ng dahil sa paglo-loan. Kaya po tayo medyo nakakausong or nakakaabante sa ating negosyo. Kasi kung hindi po kami maglo-loan, wala po talaga kaming malalapitan. At wala po talaga kaming mapagkukunan. Normal na nandyan si mga suppliers na mautangan natin. Pero paano pag nag-June na? Paano yung ibang mga pangangailangan? Ito po, kaya din kami nag-loan. Ayan, itong pinarenovate po na ito. Kaya po siya medyo lumaki na ngayon dahil po yan sa kakaloan po natin. Malaki na po itong shop namin dahil po sa paglo-loan po yan. Ayan, so sana po huwag nyo po ituring ito na nagmamalaki ako or nagyayabang or whatsoever dahil wala po akong maipagmamayabang. Wala pa po kami doon sa kalingkingan ng mga sinasabing may narating na. Masasabi ko man pong wala pa kaming nararating pero malayong-malayo na po kami doon sa pinanggalingan namin. So papunta pa lang po kami. At hindi po ako nagsisinungaling. Try nyo po sir ulit i-follow up ang inyo pong loan. Baka sakali po makatulong po yun para po is makadagdag din po ng kapital. Pero kung for starting po ay mag-inquire na lang po kayo sa DTI po mismo. Yun lang. Thank you so much. So yun, my next video, paki-comment po sa sa ating comment section yung inyo pong mga saloobin. Bye!